Dahil sa isang trahedya, wala nang alaala ang dalagang si Salome. Wala siyang maalala kahit na ano. Mabuti na lamang at may isang pamilya na kumupkup sa kanya. Sa loob ng halos 5 taon, kinupkup siya ng mga ito na parang tunay na miyembro ng pamilya. Muling nakapagsimula si Salome, hanggang sa maisipan niyang magtrabaho na sa Maynila. Pumasok siya sa isang restaurant, ngunit hindi naging madali ang buhay niya roon. Dahil sa malaking peklat sa kanyang mukha, palagi siyang tinutukso bilang halimaw. Lahat ng uri ng pang-aalipusta ay naranasan niya roon. Kahit ang kanilang manager ay nilalay din siya. Ngunit tiniis ni Salome ang lahat ng dinanas niya. Hanggang sa dumating ang isang punto na bigla siyang may naalala. Isa pala siyang bilyonaryang chef noon sa Amerika. Nawala ang kanyang alaala dahil sa eroplanong sinasakyan niya na bumagsak sa isang probinsya. Ang restaurant na pinapasukan niya pala ay isa lamang sa mga branch na pagmamay-ari niya. Nang bumalik ang kanyang alaala, binigyan niya ng leksyon ng lahat ng nangaalipusta sa kanya. Gulat na gulat ang lahat nang malaman na siya ang may-ari. Hindi sila makapaniwala, halos lumuhad ang mga ito sa kanya. Ngunit sa huli, pinagtanggal niya rin ang mga iyon. Subalit dahil sa ginawa niyang ito, malalagay ang kanyang buhay sa alanganin. Ano kaya ang mangyayari kay Salome? Magiging masaya nga ba ang kwento ng kanyang buhay? O magtatagumpay ang sinumang may masamang balak sa kanya? Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod, na si Mr. Hope. Maaga na namang nagising si Salome dahil sa malalakas na sigaw na naririnig niya sa sala ng bahay. Pagbangon at pagsilip niya sa pintuan, nakita niya ang magkapatid na sina Grace at Anna na nagsasagutan na naman. Napapailing na lamang siya. Mula noon hanggang ngayon, hindi pa rin talaga magkasundo ang dalawang babae. Tumayo si Salome at lumapit sa kanila. Malapit nang magpang-abot ang dalawa. Kaya pumagitna na rin siya. Bakit na naman ba kayo nag-aaway? Pambihira naman kayo. Kaaga-aga pa. Rinig na rinig ang boses niyo sa kwarto ko. Malamang pati sa labas din. Tingnan niyo. Nakatingin na rito ang mga tao. Oh, sabi ni Salome sa dalawa. Huminga naman ng malalim ang magkapatid at saka nagtaray. Wala bang magsasalita sa inyo pag-uulit ng dalaga? Ito kasing si Anna. Lahat na lang napupuna. Hindi na lang intindihin ang sarili niyang buhay. Sagot ni Grace. Malamang papunahin kita. Hindi maganda ang ginagawa mo. Kapag nalaman ni Mama ang kalokohan mo, sigurado akong ma-stress na naman yun, sagot naman ni Anna. Sandali nga, ano bang problema? Ano nangyari? Sabihin niyo nga sa akin, sabi pa ni Salome. Ito kasing si Grace. Ate, nakitulog ba naman sa bahay ng lalaking kalandian niya? Hindi pa naman niya kilala yun. Kakakilala lang niya noong nakaraang linggo. Paano kung may mangyaring masama sa kanya? Di kawawa siya. Nag-aalala lang naman ako, pero nagagalit na siya agad sa akin, sabi ni Anna. Ikaw kasi, nag-judge ka agad sa akin. Sinabihan mo agad ako ng malandi nang hindi mo man lang inaalam ang tunay na nangyari, sagot ni Grace. Ano nga bang nangyari? Grace, may nangyari ba sa inyo? No, sabi pa ni Anna. Di ba? Ate, tingnan mo, napaka-judgmental niya, sabi ni Grace. Paanong hindi magiging judgmental? Umaga ka na umuwi tapos doon ka natulog. Anong gusto mong isipin ko? Na nag-jack and poy lang kayo roon? Nagtikoy-tikoy, sarkastikong sabi ni Anna. Wala ngang nangyari sa amin. Paano mangyayari? Bakla nga si John Mark, pasigan na sabi ni Grace. Sa sinabing iyon ni Grace, napanganga si Anna. Nagsalubong naman ang kilay ni Salome sa narinig. Ito kasing si Anna. Ayaw kasi muna akong pakinggan. Agad-agad sinasabing malandi ako kahit hindi niya alam ang buong kwento. Nakakasakit ka ng damdamin. Alam mo ba yun? Sabi ni Grace. Dahil sa inis, naglakad na rin palabas ng bahay ang dalaga. Napakamot naman ng ulo si Anna nang magkatinginan sila ni Salome. Bakla naman pala yung John Mark. Ikaw naman kasi, sabi ni Salome. Kahit na, may putotoy pa rin yun, nahihiyang sabi ni Anna sabay tingin sa malayo. Anna, hindi kagaya ng mga lalaki ang mga bakla. Mas pinahahalagahan nila ang puri ng isang babae dahil babae rin ang puso nila. Hindi ka dapat nag-iisip ng ganoon sa kakambal mo. Kayo na nga lang ang magkapatid. Sa susunod, hahayaan mo muna siyang magkwento. Saka mo siya huhusgahan. Naiintindihan mo ba ako? Sabi ni Salome. Oo, Ate Salome. Nag-aalala lang naman kasi ako. Alam mo naman kasi, di ba? Ganoon ang nangyari kay Mama. Nabuntis lang siya ng tatay namin na hindi naman niya talaga kilala.
Ayoko lang na mangyari yun kay Grace. Alam ko kasing masasaktan din si Mama. Sabi ni Ana habang umuupo sa monoblock na 3 na lang ang paa. Naiintindihan ko ang pag-aalala mo. Isa lang naman itong misunderstanding ng magkapatid na Owa at super sensitive. Alam mo naman yan, di ba? Ang mahalaga, naroon pa rin ang concern mo. Ang gusto ko lang mangyari. Mag-usap kayo mamaya at ipaliwanag mo rin ang side mo. Hindi pwede na hindi kayo magkakabati. Sabi ni Salome sabay nagpakita ng malawak na ngiti. Kahit hindi siya tunay na kadugo ng 2 kambal. Tinuring na siyang ate ng mga ito. Para kina Grace at Ana. Si Salome ang panganay na tunay na masasandalan. Masaya si Salome sa bagay na iyon. Kahit wala siyang maalala kung saan siya nagmula at kung sino ba talaga siya. Nararamdaman pa rin niyang may mga taong nagmamahal sa kanya. Tanging ang pangalang Salome lamang ang alam niya tungkol sa sarili niya. Nakita niya kasi ang pangalang iyon sa kanyang dibdib na nakatatak bilang tattoo. Hindi niya alam kung pangalan niya ba talaga iyon o hindi. Pero iyon na rin ang ginamit niya. Oy, ate, tulala ka na naman, sabi ni Ana sabay kalabit sa kanya. Ay, ano nga bang sinabi mo? Natatawa ng sabi ni Salome. Ang sabi ko, wala ka pa rin bang naaalala kahit konti? Tanong ni Ana na may bakas ng lungkot sa mukha. Wala pa rin. Kahit konti. Hindi ko nga alam kung bakit. Sagot naman niya. Sa totoo lang, ate, ayoko nang maalala mo kung sino ka. Kasi kapag bumalik na ang alaala mo, baka umalis ka na rin dito sa amin. Mamimiss kita. Pero sa kabilang banda, magiging masaya rin siguro ako kapag may naalala ka na. Kasi alam ko naman na yun ang malaking parte ng pagkatao mo na nawala sa'yo. Sabi ni Ana, hinaplos ni Salome ang pisngi ng dalaga. Ngumiti siya ng malapad. At saka nagsalita, kahit naman bumalik ang alaala ko. Isa kayo sa hindi ko makakalimutan. Walang magbabago. Paano pala kung mayaman ka pala? No, sabi kasi ni Mama, noong natagpuan ka nila sa gilid ng dagat. Ang ganda raw ng suot mo noon. Tapos branded din daw yung relo mo. Sabi pa ni Ana, malabo yan. Alam mo, kung mayaman ako, matagal nang may naghanap sa akin. Tingin ko nga, yung branded na damit at relo ko noon. Siguro bigay lang yun sa akin ng sugar daddy ko. Tapos sa kasamaang palad, nag-crash ang eroplano namin. Natatawa ng sabi ni Salome. Maging si Ana ay hindi rin naiwasang matawa. Matapos ang kanilang usapan, naghanda na rin si Salome sa kanyang pagpasok. Dapat wala siyang pasok sa araw na iyon. Pero dahil absent ang isa sa mga kasamahan niya, wala siyang magawa kundi pumasok. Doon siya nagtatrabaho, sa isang hindi kilalang fast food chain malapit sa isang simbahan. Maliit lang ang sinasahod niya roon. Tapos minsan ay na-delay pa ang sahod nila. Hindi na lang nagrereklamo si Salome dahil ang katwiran niya. Peke lang naman din ang lahat ng dokumentong pinakita niya. Buti nga at hindi na kinailangan pa ng mga requirements na may kaugnayan sa government agencies. Pagkarating niya sa fast food chain, agad niyang nakasalubong sa labas si Henry. Ang naging kaibigan niya roon. Maaga-aga pa naman, kaya nagkaroon sila ng kaunting pag-uusap. Absent na naman yung loko. Talagang hindi na yata papasok si Marvin. Kung sa bagay, sino ba naman ang gaganahan sa sistemang ganito? Liit na nga ng sahod. Na-delay pa. Masama pa ang ugali ng may-ari. Mas okay pa nga minsan maging boss ang mga inchik. No, kaysa sa kapwa mo Pinoy na magulang pa. Nakakaurat. Sabi ni Henry. Oy, Henry, hinaan mo nga yung boses mo. Baka mamaya may makarinig sa'yo at isumbong ka. Tanggalin ka pa rito. Pagsaway ni Salome. Tanggalin? Ha, mas maganda nga yun. Pero malabo ngang gawin yan ni boss. Gagastos pa kasi siya ng pera sa ganoon. Kaya ako na lang din ang aalis. Sagot ni Henry. Aalis ka na rito? I mean, magre-resign ka na? Tanong ng dalaga. Oo, kailangan ko na ng mas malaking kita. Kailangan kong suportahan ang kapatid kong nag-aaral. Wala nang trabaho ang tatay ko. Paliwanag ni Henry. Saan ka naman magtatrabaho? Tanong ni Salome. Sa Maynila, meron akong alam na pagpapasahan ng application ko. Nirekomenda ako ng dati kong kaklase sa isang agency kung saan siya pumapasok. Gusto mo bang sumama? Umalis ka na rito. Walang pag-unlad dito. Salome. Alok ni Henry. Gustuhin ko man sumama sa'yo. Pero paano ang mga dokumento ko? Alam mo namang dito lang sa probinsya medyo nauutuko ang mga employer. Sa Maynila, mahigpit doon. Sagot ni Salome.
Ako ang bahala. Parang hindi mo naman alam kung ano ang kaya kong gawin. Marami akong kakilala sa Maynila. Kaya nila tayong tulungan dyan tungkol sa mga papeles mo. Sabi ni Henry. Nako, Henry, baka naman makulong ako dyan. Sabi ni Salome na agad bumakas ang kaba sa kanyang mukha. Para sa kanya, hindi magandang ideya yon. Pero sa kabilang banda, naiisip din niya na kailangan niya ng mas magandang trabaho. Lalo pat tumatanda na rin si Aling Dina, na kinikilala niyang ina. Meron naman ng trabaho ang kambal. Pero syempre, ayaw niyang iasal lang din ang lahat sa mga iyon. Alam niya kasing may kanya-kanya rin silang pinaggagastusan. Hindi ka makukulong. May tropa akong pulis sa Maynila. Kung ano man ang kailangan mo, sila nang bahala. Basta magbabayad lang tayo. Alam mo sa Maynila, walang lumalaban ng patas doon. Kung gusto mong makasabay, minsan kailangan mo ring mandaya. Sabi pa ni Henry. Hindi nagustuhan ni Salome ang sinabi ng kaibigan. Pero napagtanto rin niya na may punto ito. Sa araw-araw na napapanood niya sa balita, palaging laman ng mga tawoli sa Maynila. Ganoon pa man, hindi niya gustong maging masamang tao. Ang gusto niya lang ay makapagtrabaho. Kaya kahit labag sa kanyang kalooban. Para kay Aling Dina, susubukan niya ulit mandaya. Natapos ang kanilang pag-uusap, pero napapaisip pa rin ang dalaga. Lutang ang kanyang utak habang iniisip ang mga sinabi ni Henry. Hanggang sa matapos ang kanilang duty. Iyon pa rin ang gumugulo sa kanyang isipan. Oh, sige na. Una na ako. Text mo na lang ako kapag nakapag-decide ka na. Wika ni Henry sabay sumakay sa humantong jeep. Napapangiti na lamang si Salome. Matagal niya ng kaibigan si Henry. Halos 4 na taon na rin. Bukod sa kambal at kay Aling Dina. Isa si Henry sa nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya. Masasabi niyang espesyal ang lalaki dahil kahit kailan. Hindi nito pinagkalat ang lihim ng kanyang pagkatao. Pagkauwi niya sa kanilang bahay, agad niyang sinabi sa mag-ina ang kanyang balak. Sigurado ka na ba dyan sa gagawin mo? Salome, nako, magulo sa Maynila. Hindi yan katulad dito sa probinsya na tahimik. Ang daming usok doon at mga nagsisigawan. Ang sabi nga nila, kung gusto mong makipagsapalaran sa Maynila, kailangan mong tibayan ang loob mo. Dahil hindi ka papaboran ng tadhana kung mahina ka. Sabi ni Aling Dina habang nasa hapagkainan sila. O ano man ito ni Mama. Hindi naman talaga literal na magulo sa Maynila. Galing ako doon last year, di ba? Wala naman akong nakitang nagpapatayan. Pilosopong sagot ni Ana. Wala ka talagang sinasabing matino kapag seryosong usapan. Ang tinutukoy kong magulo. Maraming mandaraya doon. Maraming manloloko. Isa pa, mahigpit ang patakaran. Nag-aalala lang naman ako na baka mamaya mabiktima itong ate ninyo. Sabi pa ni Aling Dina sabay uminom ng tubig. Strong ang pagkatao ni Ate Salome. Malabo siyang maloko. Isa pa, matalino siya. Alam niya ang gagawin niya. Sabi naman ni Grace, ano bang papasukan mo sa Maynila kung sakali? Tanong ni Aling Dina. Napag-usapan kasi namin ni Henry na mag-a-apply kami sa agency na kung saan ilalagay kami sa mga restaurant. Gusto ko sana roon para naman magamit ko yung talent ko sa pagluluto. Paliwanag ni Salome. Oo nga naman, Maria. Ang sarap kaya magluto ni Ate Salome. Feeling ko talaga dati. Ate, isa kang mabuting housewife. Natatawa pang sabi ni Ana. Anong housewife ang sinasabi mo dyan? Hindi naman. Mukhang hindi pa nga itong ate ninyo may anak o may asawa. Mas mukha pa nga itong fresh kaysa sa inyong dalawang kambal. Sagot ni Aling Dina sa dalawa. Naging masaya at masigla ang kanilang hapunan. Kagaya ng palaging nangyayari na puno ng tawanan at biroan sa hapagkainan. Nagkabati na rin kasi sina Ana at Grace. Kaya ang dapat na lamang intindihin ni Salome sa mga sandaling ito ay ang pagpunta niya sa Maynila. Makalipas ang 1 linggo, nakapag-resign na rin ang dalaga sa trabahong pinapasukan niya. Ganoon din naman si Henry. Nakahanda na rin ang lahat ng pekeng papeles ng dalaga na gagamitin niya sa pag-a-apply. Hindi niya alam kung magiging matagumpay ba ang gagawin niya. Pero dinadasal niya na sana walang maging aberya. Oh, Salome, yung mga habilin ko sa'yo. Kahit nakatira kayo sa iisang bahay ni Henry, wag na wag kang magtitiwala sa kanya. Lalaki pa rin yan. Sabi ni Aling Dina. Natatawa na lamang sina Henry at Salome sa sinabi nito. Huwag po kayong mag-alala, Aling Dina. May mga kasama rin naman po kaming babae sa bahay na yun. At magkakaiba po kami ng kwarto. Walang mangyayaring masama kay Salome.
Sabi ni Henry. Aba, mabuti naman. Ate, mag-video call ka palagi kapag magluluto ako. Ha, kailangan ko pa rin ng guide mo. Naiiyak na sabi ni Ana. Ate, mag-iingat ka palagi. Kapag may problema ka, ako ang una mong tatawagan. Si Ana kasi. Madalas puro laro lang ng mobile games yan. Sabat naman ni Grace. Tatandaan ko ang lahat ng sinasabi nyo. Kayong kambal. Iwasan nyo ng mag-away. Huwag na kayong dumagdag pa sa stress ni Mama. Kayo na nga lang ang magkamukha. Kaya dapat kayo pa ang unang magkakasundo. Sabi ni Salome. Sige na, anak. Sumakay na kayo ng bus at baka mapuno na yan. Henry, ikaw na ang bahala sa anak ko. Nagtitiwala ako sa'yo. Kapag nalaman kong may ginawa kang hindi maganda rito, yari ka sa mga pamangkin kong barako. Naiintindihan mo ba, pananakot ng matanda? Opo, Aling Dina. Wala po kayong dapat ipag-alala. Ginagalang ko po si Salome. Sagot ni Henry. Matapos ang yakapon, agad nang nagtungo ang dalawa papasok sa bus. Kumaway-kaway pa sila bago sumakay ang mag-ina sa tricycle. Bumantong hininga na lamang si Salome. Oh, lalim niyan. Nalulungkot ka ba kasi malalayo ka sa kanila? Tanong ni Henry nang magkatabi na sila sa upuan. Hindi. Kinakabahan kasi ako. Henry, paano kung malaman nila na gawa-gawa ko lang ang mga dokumento ko? Nag-aalalang tanong ni Salome. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Dapat positive lang ang iniisip mo. Kainis kasi. Ang tagal magbalik ng alaala ko. Hindi ko tuloy malaman kung ano ba talagang tamang dokumento ang para sa akin. Dagdag niya. Inakbayan na lamang ni Henry ang dalaga sabay ngiti. Kalmahan mo. Ako nang bahala sa'yo. Gagawin natin ang lahat para matulungan mo si Aling Dina. Akala mo ba hindi ko alam na kaya mo ito pinapatos dahil may sakit si Aling Dina sa bituka at kailangan niyang magpagamot? Sabi ni Henry. Paano mo naman nalaman yon? Henry, tanong niya. Yung kaibigan ni Aling Dina. Pinsan ng lola ko. Narinig ko lang kanina nang pumunta ako sa inyo. Doon kasi nakatira yung pinsan ng lola ko sa lugar nyo. Ang sabi, itong nanay-nanayan mo, may sakit sa bituka. Inaamin sa kanila. Paliwanag ni Henry. Tama yon. May sakit nga siya sa bituka. Kaya nga hiyang-hiya na ako sa dalawang kambal. Nauubos ang pera nila para sa gamot. Kaya ako ito. Kailangan kong kumita ng maayos para makatulong na rin kay Mama Dina. Na nagsilbi kong ina sa loob ng 5 taon. Nangangapa pa rin ako sa sarili kong pagkatao. Henry, hindi ko kayang mawala si Mama Dina. Lahat gagawin ko para lang mabigyan siya ng maayos na buhay. Sabi ni Salome. Alam mo, sobrang bilib ako sa'yo. Kahit alam mo na hindi mo naman sila kadugo. Talagang sobrang mahalaga sila sa'yo. No, hindi na ito tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Tungkol na ito sa kung gaano mo kamahal ang pamilyang tinuturing mo. Sabi ni Henry. Nang makarating na sila sa Maynila, agad silang tumungo sa isang apartment na kung saan alam niyang magdudulot lang sa kanya ng pagkailang. Hindi na kasi probinsya ang ginagalawan niya. Kaya alam niya na ang unang mapapansin sa kanya ng mga tao ay ang kanyang itsura. Noong nasa probinsya pa kasi siya, walang kahit sinong may pakialam sa problema ni Salome sa itsura niya. Kapag nasa probinsya siya, parang nakakalimutan niya na meron siyang malaking peklat sa mukha. Ito ay dahil sa natamo niyang sugat noong nangyari ang trahedya. Hindi makatingin ng maayos ang dalaga. Pagpasok nila sa apartment, kagaya ng mga tao sa terminal, nakatingin din ang mga naroon sa kanyang mukha. Nagbubulungan at parang nagtataka kung ano ang nangyari sa malaking peklat na meron siya. Hindi naman pangit si Salome. At ang peklat niya ay nasa kabilang pisngi lang naman. Makikita pa rin ang kagandahan niya kahit meron siya nito. Ang kaso nga lang, hindi niya kontrolado ang sasabihin sa kanya ng mga tao, bagay na labis na nagpapagulo sa kanyang kaisipan. Magandang hapon sa inyong lahat. Kami yung bagong titira kasama niyo sa bahay na ito. Ako sa taas, ito naman dito sa baba. Ako nga pala si Henry. Siya namang kasama ko ay si Salome. Sabi ni Henry sabay pinakitaan ng malawak ng ngiti ang mga naroon. Ngumiti lang din sa kanila ang iba. Agad nang nagtungo muna sila sa magiging kwarto ni Salome. Hindi naman kalakihan ang silid ng dalaga. Pero malinis ito sa loob. Kontento na si Salome roon dahil hindi naman talaga siya marteng tao. Oh, sige na. Mag-aayos lang din ako sa kwarto ko. Tawag ka na lang kapag may kailangan ka. Wika ni Henry sa kanya. Sige, maraming salamat ulit. Sagot naman niya.
Bumantong hininga na lamang si Salome. Napahiga siya sa kama at saka tumitig ng matagal sa kisame. Bagong lugar, bagong buhay, bulong niya. Bumangon siya at tumingin sa salamin. Hinawakan niya ang malaking peklat sa kanyang mukha. Ngumiti siya ng pilit, at saka muling nagsalita. Kailangan kong tanggapin ito, kasi kailangan kong mabuhay at may kailangan akong buhayin. Matapos iyon, sinimulan na rin niya ang pagsasalansan ng mga damit niya sa aparador na naroon. Alas 7 na ng gabi nang matapos ang dalaga. Kahit kakaunti lang naman ang mga inayos niya, hindi niya maiwasang mapagod. Inantok siya, kaya maaga siyang nakatulog. Kinabukasan, maaga siyang naghanda, pero dahil marami sila sa bahay na iyon, halos 1 oras pa silang naghintay ni Henry. Isang banyo lang kasi ang ginagamit nila roon. At dahil bago pa lang sila, hindi naman sila pwedeng basta makipag-unahan. Bandang alas 8 na siya nakarating sa agency na kanilang ina-applyan. Agad din naman silang inesikaso. Masaya ang dalawa nang malaman na pareho silang natanggap. Ang kaso nga lang, sa magkaibang restaurant sila may lalagay. Sayang, hindi tayo magkasama. Mas maganda sana kung magkasama tayo para hindi mahirap mag-adjust. No, sabi ni Henry habang naglalakad na sila sa bangkita. Ayos na yun. Ano ka ba? Ang mahalaga, pareho tayong may trabaho. Sa susunod na linggo, makakapasok na rin tayo. Sagot ni Salome na mababakas ang kaligayahan sa kanyang mukha. Ano, kain tayo? Libre ko. Pag-aaya ng binata. Hindi naman tumanggi si Salome dahil ang totoo. Nagutom rin talaga siya sa dami ng tinanong sa kanila ng babaeng nag-interview. Kumain sila sa isang mumurahing kainan, yun lang kasi ang kinaya ni Henry. Pero wala namang kaso yun kay Salome. Hindi naman siya maarte sa kinakain. Isa pa, libre naman yun ni Henry. Habang kumakain sila, bigla na lamang sumakit ang ulo ni Salome. Napansin niyo ni Henry, kaya agad siya nitong tinanong. Oh, anong problema? Masakit ang ulo mo? May naalala ka ba? Tanong ng binata. May biglang lumitaw sa isip ko. Parang may naalala ko. Nasa mamahaling restaurant daw ako. Wika niya. Oh, uminom ka muna ng tubig. Kalmahan mo lang. Ha, sabi ni Henry. Ayos na ako. Bigla na lang parang may pamitik sa ulo ko. Pero ayos na talaga ako. Kinakabahan na ako sa'yo. What if mayaman ka nga talaga? Sabi ni Henry. Ano ka ba, Henry? Alam mo, kung mayaman ako, dapat matagal nang may naghanap sa akin. Pero wala naman. 5 taon na rin naman ang nakalipas. No, iniisip ko nga, siguro dati akong gold digger. Natatawa niyang sabi. Gold digger? Nagtatakang tugon ng binata. Gold digger. Ibig sabihin, yung mga babaeng pera lang ang habol sa mga lalaki. Tapos madalas, matandang mayaman ang gino-jowa. Paliwanag niya, wala naman sa itsura mong ganoon. Sabi ni Henry, ano ka ba? Pinagsasasabi mo? Malay natin. Hindi natin alam. Hindi ko nga maalala ang sarili ko, di ba? Tugon niya sabay paglagok ng Diyos sa baso. Basta, kung ano ka man dati. Sana wag mo kong kakalimutan kapag naalala mo na kung sino ka. Ha, sabi ni Henry, bakit naman kita kakalimutan? Ikaw nga lang ang nag-iisa kong kaibigan. Nakangiting sagot ni Salome. Pagkatapos nilang kumain, diretso uwi na rin sila. Maaga silang natulog dahil maaga rin silang mag-aasikaso ng lahat ng kailangan nila sa trabaho. Makalipas lang ang halos 5 araw. Kumpleto na nila ang lahat ng requirements. Ipinasa nila agad iyon sa agency. At kinabukasan, sinabihan na silang magsimula. Ang inaplayan ni Salome na trabaho ay cook. Pero nagulat siya nang sabihin sa kanya sa text na siya ay magiging crew, malayo sa trabahong inaasahan niya. Kaya naman medyo dismayado ang dalaga. Ayos lang yan. Baka kasi wala pang bakanteng posisyon sa cook. Pagtiyagaan mo muna ang pagiging crew. Malay mo, kapag nakitaan ka nila ng kahusayan, baka ay promote ka agad. Sabi ni Henry, ayos lang naman sa akin ang pagiging crew. Naging crew din naman ako sa huling trabaho natin. Pero medyo nadismaya lang ako. Baka kaya hindi rin ako nilagay bilang cook kasi wala pa naman talaga akong masyadong credential sa pagiging chef. Maliit na fast food lang kasi ang napasukan ko noon bago ang trabaho natin. Sabi ng dalaga na pinipilit na lang ngumiti. Huwag kang mag-alala, aayon din naman sa atin ang panahon. Sa ngayon, kailangan nating magtiis, tiyaga lang muna, kaya naman natin to. Dagdag pa ni Henry, kaya naman talaga natin to. Oh, paano? Mauna na kong bumaba.
Malapit na ko. Good luck sa first day mo sa work. Sabi ni Henry. Mga ilang sandali lang. Bumaba na nga ang binata. Kinakabahan naman si Salome sa mga pagkakataong ito. Hindi niya kasi alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga magiging kasama niya sa trabaho. Lalo pat alam niya sa sarili niya na naiiba talaga ang kanyang mukha. Pagdating niya sa restaurant ng kanyang papasukan, napatingin siya sa itaas kung saan nakalagay ang pangalan ng resto. Sa hindi malamang dahilan, tila may bumalik na namang alaala sa kanya. Sumakit na naman saglit ang kanyang ulo. Napaupo muna siya sa halamanan at nagpahinga sandali bago pumasok. Napansin siya ng isang lalaki at lumapit ito sa kanya. Base sa nakikita niya, nagtatrabaho rin ang lalaki sa resto na iyon. Miss, ayos ka lang ba? Napansin ko, parang nahihilo ka yata. Tanong ng lalaki. Sa unang tingin pa lang ng dalaga sa lalaking iyon. Hindi na agad siya komportable. Para kasing iba ang ngiti nito sa kanya. Ayos lang ako. Wala naman akong problema. Salamat. Sagot niya. Gusto mong pumasok ka na muna sa loob para makapagpalamig ka? Baka dahil sa init kaya ka nahihilo. Alok pa ng lalaki. Papasok talaga ako sa loob. Ako yung bagong crew na papasok dito. Sagot ni Salome. Ikaw yung Salome? Ikaw pala. Tara, pumasok ka na. Habang hindi pa naman kami nag-o-open. Ipapakilala na kita sa mga kasama ko. By the way, ako nga pala si Raymar. Wika nito at inilahad pa ang kamay. Nakipagkamay rin naman ang dalaga bilang paggalang sa lalaki. Pumasok na sila sa loob at agad dumiretso sa staff room. Guys, ito yung bagong kasama natin dito. Si Salome, bungad ni Raymar sa mga kasamahan nila. Lahat ng naroon, nakatingin sa mukha niya, partikular na sa peklat niya. Nakaramdam ng panliliit ang dalaga. Hindi talaga siya sanay tumingin sa mata ng mga tao. Lalo na kapag nakatingin ang mga ito sa mukha niya. Bumantong hininga na lamang siya. Way low. At saka naglakas loob na magsalita. Magandang umaga. Ako nga pala si Salome. Ang bago ninyong kasama. Sabi niya. Mukhang halimaw. Pabulong na sabi ng babaeng si Beatrice sabay nagtawanan sila ng katabi nitong si Alona. Hindi na lamang iyon pinansin ni Salome. Gusto niyang simulan ng sanayin ang sarili sa mga maaaring masasakit at pangit na salitang maririnig niya. Para sa kanya, nagpunta siya ng Maynila para makapagtrabaho. Hindi para intindihin ang ibang tao. Sana maging maayos ang samahan natin kahit na bago lang ako. Maraming salamat sa inyong lahat. Sabi niya sabay ngiti. Kung magsalita, kala mo tatakbong mayor. Sabi naman ni Alona sabay hirit ng joke. Oy, umayos nga kayo. Maging mabait kayo sa bago nating katrabaho. Kasi hindi naman kayo Gina niya nung kayo ang bago rito. Sabi ni Raymar. Medyo natuwa naman ang dalaga sa sinabi ng lalaki. Kahit paano, humanga siya kay Raymar. Tama na yan. Magsimula na tayo magtrabaho. Ikaw na bago. Pumunta ka sa opisina ni Mommy Nerva. Nandun siya sa likuran. Sabi naman ng lalaking si Fidel. Tumango na lamang ang dalaga at sinunod ang sinabi nito. Lumabas siya ng staff room at hinanap ang sinasabing opisina. Malaki ang restaurant na iyon. Kaya medyo natagalan siya sa paghahanap. Ayun na yata. Bulong niya sa sarili nang may makita siyang pinto sa dulo. Dali-dali siyang nagtungo roon. Pagpasok niya, abala ang isang babae na palagay niya nasa early 40s pa lang ang edad. Napatingin agad iyon sa kanya at nagsalubong ang kilay. Good morning po, Mommy Nerva. Pagbati niya. Huminto naman sa pagsusulat ang babae at tinignan siya mula ulo hanggang paa. And who are you? Nagtatakang tanong ng manager. Ako po si Salome Alvarez. Ang bago pong crew dito. Nakangiting sagot niya. Sumenyas lang ang babae sa kanya na lumapit at umupo. Agad din naman siyang sumunod. Anong nangyari sa mukha mo? Bakit ganyan? Tanong ni Minerva. Tila sandaling naguluhan ng dalaga kung bakit iyon na agad ang tinanong sa kanya sa halip na tungkol sa trabaho. Po, sabi niya, tinatanong kita, bakit ganyan ang mukha mo, ulit ng manager. Kasi po, may nangyari lang po sa akin dati. Kaya nagkaroon ako ng ganitong peklat sa mukha. Sagot niya, since ang mga crew ay dapat flawless at makinis ang mukha. Ilalagay kita sa kitchen, dishwasher. Sabi ni Minerva na parang hindi man lang nagdalawang isip na bigkasan iyon. Dishwasher po? Bakit po? Nagtatakang tanong ni Salome. Ang mga crew o waitress ang humaharap sa mga customer. Tingin mo, matutuwa ang mga customer kapag nakakita sila ng ganyang mukha. Hay nako, restaurant ito.
Baka hindi mo alam. Mayayaman ang pumapasok dito. Kaya dapat lahat ng makakaharap nila ay presentable. Paliwanag ni Minerva. Pero po kasi, cook po ang unang inaplayan ko. Tapos nilagay po ako sa crew. Tapos ngayon dishwasher, sabi ni Salome. Umaangal ka ba? Kung ayaw mo, umalis ka. Humanap ka ng iba mapapasukan. Tingnan natin kung may tumanggap pa sa'yo. Mataray na sabi ni Minerva. Napalunok na lamang ng laway ang dalaga. Hindi niya alam kung ano ang una niyang mararamdaman. Pakiramdam niya, nilalay at inaapakan ng kaharap niya ang kanyang pagkatao. Pero ganoon pa man, sinubukan na lamang niyang intindihin ang kalagayan niya. Ang inisip na lamang niya ay kailangan niya ng trabaho. Ayoko sa lahat ng mga maarte na hindi naman umaayon sa ganda. Tandaan mo, magsisimula ka pa lang, kaya kung ano man ang mga pangit mong ugali, huwag mong ipakita sa akin agad. Dahil palalayasin talaga kita rito. Kung inaakala mong mabait ako sa mga gaya mong mareklamo, nagkakamali ka, hindi ako mabait sa lahat. Lalo na akong tamad, maarte, at walang silbi. Naiintindihan mo ba ako? Sabi ni Minerva. Opo, Mommy Minerva, masaya na po ako sa dishwasher. Ang mahalaga po, may trabaho ako, sagot ni Salome. Oh, yun naman pala. Ganyan dapat makontento ka sa kung anong binibigay sa'yo. Hindi yung masyado ka pang mapili. Teka, may experience ka ba sa pagiging dishwasher? Tanong ng manager. Wala po. More on cooking po kasi ako sa mga nakaraan kong trabaho. At more on serving the food po. Sagot niya. Ayusin mo ang trabaho mo. Ayokong malaman na may mga nabasag kang plato o anuman. Yung dating dishwasher namin natatanga-tanga. Pinalayas ko na agad. Kaya nga ikaw ang pinalit. Sabi ni Minerva. Pinapangako ko pong gagawin ko po ang makakaya ko para maging mabuti at kapaki-pakinabang na trabahador po rito. Nakangiting sabi ni Salome, dapat lang, bumawi ka sa skills kasi wala ka namang looks. Sige na, lumabas ka na, magsimula ka na rin at ayusin mo ang mga galaw mo. Utos ni Minerva. Agad namang tumayo ang dalaga at muling nagpasalamat. Paglabas niya ng room na iyon, napasandal na lang siya sa dingding. Para siyang nanghihina sa nangyari. Hindi niya inakalang ganoon kaisenggit at kasama ang ugali ng magiging manager niya. Mukhang napag-alitan kaagad ni Mommy Minerva. Anong nangyari? Napalingon si Salome sa gilid at naroon pala si Raymar. Lumapit ito sa kanya. Umayos naman ang pagkakatayo ng dalaga. Hindi naman. Sabi ni Salome. Ano nga palang posisyon mo? Pastahan tayo. Nilagay ka sa kitchen. No, natatawa nitong sabi. Bakit? Dahil ba may ganito ako sa mukha? Tanong niya. Nawala naman ang ngiti sa mukha ni Raymar. Basta. Sige na. Magsimula ka na. Isa ako sa mga kasama mo sa kitchen. Kaya dapat maayos ang trabaho mo. Nakikita tayo ni Mommy Minerva sa CCTV. Bawal ang petex doon. Sabi ng lalaki sabay naglakad na paalis. Napabuntong hininga na lamang si Salome. Sa isip-isip niya, para bang hindi magiging madali ang buhay niya sa restaurant na yon. Pakiramdam niya, napunta siya sa lugar kung saan nagsama-sama ang mga loko-loko. Lumipas ang mga sandali, sumakto pa ng maraming guest ang nagdatingan sa resto. Graduation day pala noon ng mga estudyanteng nag-aaral sa university na malapit sa kanila. Sobrang tambak ang hugasan ni Salome. Hindi pa nga nauubos ang hinuhugasan niya. May dumadagdag pa ulit, masakit na ang kanyang kamay kahit na halos 1 oras pa lang siyang naghuhugas ng plato. Hindi na rin niya alam kung ano ang uunahin niyang hugasan. Maya't maya kasi, may kalderong nilalapag sa kanya. Sa laki ng kaldero, nahihirapan siyang linisin yon. Idagdag pa na mainit ang kalderong binibigay sa kanya. Kaya hindi niya maiwasang mapaso. Kainis, parang walang katapusang hugasan to. Bulong ni Salome sa sarili. Napansin naman siya ng lalaking si Fidel na nahihirapan. Lumapit ito sa kanya. Akala niya tutulungan siya nito. Pero iba ang nangyari. Bilisan mo maghugas. Mamaya, ibababa na mula sa 2nd floor ang mas marami pang hugasin. Kung babagal-bagal ka, mas matatambakan ka, sabi ni Fidel, sa inis ng dalaga. Nasagot niya ito, binibilisan ko na nga, ano bang ginagawa ko? Sinasabihan lang kita kasi ang bilis ng sinasabi mo. Para sa akin na dumaan din dyan at matagal na rito. Sobrang bagal pa niyan. Bahala ka sa buhay mo. Matatambakan ka dyan. Baka kami nakauwi na. Ikaw naghuhugas pa rin. Sabi ni Fidel na may halong inis sabay tinapunan siya ng masamang tingin bago umalis. Napailing na lamang ang dalaga.
Palagay niya, wala talaga siyang matinong katrabaho doon. Sobrang layo sa trabahong inalisan nila ni Henry. Doon, kahit maliit at na-delay ang sahod. Lahat ng nakakasama niya ay mababait. Hindi pinapansin ang malaking peklat niya sa mukha at tinuturing lang siyang normal. Inuuna lamang ni Salome ang atensyon niya sa paghuhugas. Tinitiis na lamang niya ang pananakit ng kanyang kamay. Lagi niya lang iniisip na masasanay rin siya sa sistema. Makalipas pa ang ilang oras, nangyari nga ang sinabi ni Fidel. Dumating na ang maraming hagasin mula sa ikalawang palapag. Halos malula ang dalaga. Wala nang mapaglagyan sa pwesto niya. Kaya mas kailangan niyang bilisin. Sa pagmamadali niya, nakabasag siya ng isang plato. Lahat ay napatingin sa kanya. Ang dalawang dalaga na sina Beatrice at Alona. Tumawa pa. Alam kasi ng mga ito na malalagay sa alanganin ang trabaho ni Salome dahil doon. Nagmamadaling dinampot ng dalaga ang basag na plato at tinapon sa basurahan. Bumalik siya sa paghuhugas na para bang walang nangyari. Matinding konsentrasyon ang ginawa niya. Habang naghuhugas, hindi niya na pinapansin ang mga naririnig niyang usapan tungkol sa kanya. Ang tanging takbo ng utak niya ay matapos agad ang mga hagasin. Bandang alas 5 ng hapon. Kakaunti na lang ang huhugasan niya. Dumating na rin ang oras ng kanilang break. Kaya nakahinga na rin siya ng bahagya. Tumungo sila sa staff room. Agad namang kinuha ni Salome sa locker niya ang baon niyang pagkain. Alam mo, miss, kung hindi ka sanay sa trabahong to, umalis ka na lang, sabi ni Alona sa kanya. Kaya ko naman, mahirap lang talaga sa umpisa. Pero alam ko, masasanay rin ako, sagot niya sabay nagpakita ng tipid ng ngiti. Girl, dati ka bang aswang? Bakit ganyan ang mukha mo? Para kang naka-costume, sabi ni Beatrice. Oy, umayos nga kayo. Wala ba kayong manners, sabat naman ni Raymar. May gusto ka ba rito? Tanong ni Alona sa lalaki. Wala, ang sinasabi ko lang. Umayos kayo ng pakikitungo ninyo. Pare-pareho lang naman tayo ng sahod. Kaya huwag kayong umasta na parang mas mataas kayo sa kanya. Sagot ni Raymar. Sa sinabi nito, tila nasagi ang ego ng dalawang babae. Natapos ang oras ng duty ni Salome ng pagod na pagod ang kanyang buong katawan. Lalo na ang kanyang kamay na hindi naman talaga sanay humawak ng mabibigat na plato at malalaking kaldero. Habang naghihintay siya ng masasakyan pa uwi, nararamdaman niya ang panginginig ng kamay niya. Parang nanghihina rin ang tuhod niya sa sobrang pagod. Napalingon siya sa likuran nang marinig na nagsalita si Raymar. Pagpasensyahan mo na yung dalawa kanina. Ha, ganoon kasi ang mga yun. Insecure lagi sa mga bago. Lalo na kapag maganda, sabi ng binata. Maganda? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? O baka bulag ka at hindi mo nakikita tong malaki kong peklat sa mukha, sarkastikong sabi ni Salome. Hindi ko alam kung ano nangyari dyan sa mukha mo. Pero sa pananaw ko, hindi ka naman pangit kahit may peklat kang ganyan. Halatang maganda ka pa rin naman. Hindi to bola. Marunong akong tumingin ng maganda. Presko nitong sabi. Nambobola ka lang. Mabuti pa, sumakay ka na. Sabi niya, yung kamay mo, masakit. Alam ko, pag-uwi mo, kumuha ka ng maligamgam na tubig. Ibabad mo yan. Pagkatapos, ipahinga mo. Wala ka dapat gagawin na paggagamitan ng kamay mo para bukas hindi na gaano masakit. Bukas kasi, kapag masakit pa rin yan, siguradong hindi ka makakapaghugas ng plato. Wika pa ni Raymar sabay ngumiti sa kanya bago sumakay ng jeep. Napatango naman ng dalaga. Sa isip-isip niya, maayos naman palang tao ang lalaki. Sadyang nahusgahan lang niya noong una dahil sa kakaiba nitong tingin sa kanya. Pag-uwi niya sa kanilang apartment, naroon na si Henry. Unang napansin ng binata ang kanyang kamay. Nagulat din si Henry nang sabihin niyang dishwasher ang binagsakan niyang trabaho. Wala namang problema ang dalaga sa ganoong trabaho. Hindi niya yun minamaliit. Ang kanya lang. Hindi yun ang trabahong pinaghandaan niya. At mas lalo, wala siyang karanasan sa paghuhugas ng maraming plato. Grabe naman yung manager nyo. May sipon yata ang utak noon. Sapakin ko kaya ang mukha noon, may halong inis na sabi ni Henry. Henry, babae yun si Mommy Nerva. Hayaan mo na, masasanay din naman siguro ako. Sagot niya, hindi tama para sa akin na sabihin niyang dahil sa peklat mo kaya kanya tinago sa kitchen. Ano ba itsura ng manager mo na yan? Baka naman siya ang pangit. Sabi pa ni Henry, nasa early 40s na siya. Pero ang ganda. Ayos ka lang ba? Yung kamay mo.
Parang namamaga. Tanong ni Henry. Kaya nga, tulungan mo ko. Maiinitan mo ko ng tubig, di ba? Pahingi naman ako ng maligamgam. Kailangan ko raw tong ibabad para kahit paano mabawasan ng pamamaga. Baka bukas kasi mas mahirapan ako kapag hindi ko to inagapan. Paliwanag ng dalaga. Oh, sige. Hintayin mo lang ako rito. Sabi ni Henry at agad na nagtungo sa sariling silid. Pagbalik, may dala na itong timba na may maligamgam na tubig. Maraming salamat. Babad ko lang muna tong kamay ko. Sabi ni Salome. Oh, sige. Ako naman. Magsasaing lang ako. Gutom ka na ba? Kain tayo. Alok ni Henry. Kumain na ako bago umuwi. Salamat. Sagot niya. Umalis na rin ang lalaki at naiwan mag-isa ang dalaga sa kanyang silid. Habang nakababad ang kanyang kamay sa maligamgam na tubig, bigla na namang nanakit ang kanyang ulo. Isa na namang alaala ang bumabalik sa kanyang isipan. Ang alaalang ito ay senaryo bago mangyari ang trahedya. Nakita niya na papasakay siya ng isang private plane kasama ang ilan sa mga hindi niya maalalang tao. Sino ba ang mga kasama kong yun? Ay nako naman, ngayon pa sumabay ang sakit ng ulo ko. Sabi niya sa sarili, Duoy dai la phn tip theo kuha kuchuyen. The DUC Chin SADSALI Chinta. NG FAP. 2VNG. VATIUUHOA XUNGD ng CHO, HP Voivik CHUYN Tan Giyong Noe BNGAI. TTIP TOC GI sa Don Van LIN MOC. CXUNGD ng KCHUYNY Chin HOC Kiso LI Thoay Moy Di Dambaw AI Doc Try Che Vatinin. Mga pagsubok sa trabaho. Kinabukasan. Maaga siyang naghanda at pumasok sa trabaho. Gaya ng inaasahan, patuloy ang pangungutya ng kanyang mga katrabaho sa kanyang itsura. Pero tiniis niya ito. Iniisip na lang na para kay Aling Dina ang lahat ng kanyang pagsisikap. Sa kalagitnaan ng kanyang duty, napansin ni Raymar na parang lutang siya. Salome, ayos ka lang ba? Parang wala ka sa sarili mo. Tanong ng binata. Ayos lang ako, Raymar. Salamat sa pagtatanong. Sagot niya ng mahina, pero hindi pa rin siya natigil sa pag-iisip. Ang mga alaala na unti-unting bumabalik sa kanya ay nagpapalito sa kanyang isipan. Sa hapong iyon, habang naghuhugas siya ng plato, bigla na naman sumakit ang kanyang ulo. Napahawak siya sa noo at napapikit. Isang imahe ang lumitaw sa kanyang isip na sa isang magarbong kusina siya. Nagluluto ng pagkain na mukhang mamahalin. Hindi niya sigurado kung bahay ba yon o restaurant. Pero malinaw sa kanya na mahusay siyang magluto. Salome, ano na naman yan? Huwag mong sabihing a-absent ka na naman bukas dahil dyan sa ulo mo. Sabi ni Beatrice na may halong pang-aasar habang nilalapag ang isang mainit na kaldero sa harap niya. Hindi ako a-absent. Kaya ko to. Matigas niyang sagot kahit nahihilo pa rin siya. Sus, kaya nga, tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal dito. Sabi naman ni Alona sabay tawa. Hindi na lang niya pinansin ang dalawa at ipinagpatuloy ang paghuhugas. Nang matapos ang duty niya, sinalubong siya ni Henry sa labas ng restaurant. Napansin agad ng binata ang kanyang pagod na itsura. Salome, ano na naman yan? Bakit parang hinang-hina ka? Tanong ni Henry na halatang nag-aalala. Pagod lang ako, Henry. Tapos sumakit na naman ang ulo ko kanina. May naalala na naman ako. Sagot niya, ano yun? Sabihin mo sa akin, sabi ni Henry na biglang na-excite. Nasa magarbong kusina ako, nagluluto, pero hindi ko alam kung saan yun. Hindi ko rin maalala kung para kanino ko inihahanda yung pagkain. Kwento ni Salome. Salome, baka talagang chef ka dati. Kaya nga ang galing mo magluto, di ba? Unti-unti nang bumabalik ang alaala mo, sabi ni Henry sabay tapik sa balikat niya. Oo nga, pero wag mo kong pilitin. Baka makasama sa akin. Sagot niya sabay ngiti. Pag-uwi nila sa apartment, nagpahinga agad si Salome, habang nakahiga siya at nakatingin sa kisame. Hindi niya maiwasang kabahan at sabik sa parehong oras. Pakiramdam niya, anumang oras, malalaman na niya kung sino ba talaga siya at kung saan siya nanggaling. Kinabukasan, day off niya, kaya tinawagan niya ang kambal para ikwento ang mga naalala niya. Umiyak-iyak pa si Ana sa video call. Ate, baka kapag naalala mo na lahat, makalimutan mo na kami, sabi nito. Ang owa mo talaga, hindi naman porket makakaalala na si Ate Salome. Mabubura na ang mga alaala niya ngayon. Baliw ka talaga. Ang owa mo, sabi ni Grace habang nag-uusap sila. Tama si Grace,
Malabo kong makalimutan kayo. Kayo kaya ang pamilya ko. Sagot ni Salome. Gama ng pakiramdam niya dahil nakausap niya ang tinuturing niyang mga kapatid. Kahit paano, nadagdagan ang lakas ng loob niya para pumasok sa trabaho. Sa sumunod na mga araw, mas napapadalas ang pagsakit ng ulo ni Salome. Pero nawawala rin naman agad kapag may naaalala siyang mga detalye ng nakaraan. Hindi pa malinaw sa kanya ang maraming bagay. Pero isa lang ang sigurado siya, unti-unti nang nagkakaroon ng linaw ang ilang parte ng kanyang pagkatao. So, dati ka pala talagang nagluluto? Baka yun naman talaga ang trabaho mo kaya ka masarap magluto ng kung ano-ano. Sabi ni Henry habang magkasabay sila sa pagpasok. Nasa biyahe pa. Hindi ko alam. Basta yung naalala ko. Nasa magandang kusina ako habang nagluluto. Hindi ko alam kung bahay ba namin yun o sa pinagtatrabahuhan ko. O baka mamaya, bahay yun ng sugar daddy ko. Sagot ni Salome. Alam mo, masaya ako kasi unti-unti mo nang naaalala yung mga importanteng bagay tungkol sa'yo. Sa totoo lang, gusto ko na ring malaman kung sino ka. Baka sakaling makaalis ka na rin sa malaimpyernong working place mo. Sabi ni Henry na mararamdaman ang pagkainis sa kanyang tinig. Noong nakaraan pa kasi, nabanes na si Henry sa mga katrabaho ni Salome. Hayaan mo na yung mga yun. Kapag natapos na ang kontrata ko sa kanila, aalis naman na ako roon. Sabi ni Salome, ang tagal pa, 5 buwan pa ang bibilangin. Magtitiis ka pa ng 5 buwan sa mga ugali nilang mas basura pa sa basura, sabi ni Henry. Basta, Salome, wag na wag kang maglilihim tungkol sa ginagawa nila sa'yo. Kaibigan mo ko. Kung hindi mo kayang sabihin sa pamilya mo, sabihin mo na lang sa akin. Dagdag pa niya. Oo naman. Ikaw lang naman ang pinagkakatiwalaan ko bukod sa pamilya ko. Nakangiting sagot ni Salome. Paano? Mauna na akong bumaba. Magsabi ka agad kapag may problema. Uupakan ko ang mga yun. Sabi ni Henry sabay nakipag-apir kay Salome at dali-daling bumaba ng jeep. Bumantong hininga na lamang si Salome. Nakukonsensya siya sa pagsisinungaling kay Henry. Ang katotohanan kasi, mas marami na siyang dinadanas na hindi maganda sa trabaho. Pero kakaunti lang ang sinasabi niya sa kaibigan. Nang makarating siya sa trabaho, gaya ng laging nangyayari, kahit ang gwardiya sa entrance ay ginagawa ring katatawanan ang kanyang mukha. Ngumingiti na lamang siya ng pilit kahit ang totoo. Hindi na rin niya nagugustuhan ng trato ng mga nasa restaurant. Oy, ang ganda mo ngayon. Blue Mang. In love ka ba? Tanong ni Raymar nang makasalubong siya nito sa hallway. Blue Mang. Sinasabi mo, tanging sagot niya at saka dumiretso na lamang sa staff room. Sinundan pa rin siya ng binata hanggang doon. Ano, papayag ka na bang sumama sa birthday party ko? Nakangiting tanong ni Raymar. Oo, pero saglit lang. Hindi ako pwedeng magtagal kasi madaling sumakit ang ulo ko kapag nagpupuyat. Sagot ng dalaga. Halos mapalundag naman sa tuwa si Raymar. Ayos. Maraming salamat. Magiging memorable na rin ang birthday ko. Sabi niya sabay naglakad na paalis. Pinagtitinginan na sila ng iba nilang kasamahan. Agad namang lumapit sa kanya sina Beatrice at Alona. Hindi na sana niya ito papansinin. Pero hamarang ang dalawa sa dadaanan niya. Ano na naman bang problema ninyo? Tanong ni Salome. Wala naman kaming problema. Gusto lang talaga naming pagmasdan ng mukha mong nakakasawang tingnan. Sabi ni Alona, alam mo, kung hindi ka lang sana nagbida-bida noon. May pang-ticket na sana kami ng concert nito ni Alona. Pero kasi umapal ka. Akala mo ba takot kaming masumbong mo kay Mommy Nerva? Alam namin na wala siyang pakialam sa issue na yun kasi kupas na. Kaya malaya kaming makakaganti sa'yo. Wika naman ni Beatrice. Wala akong kasalanan sa inyo. Ginawa ko lang kung anong tingin ko ay tama. Kukuha kayo ng pera ng isang taong naghirap para lang kitain yun. Wala kayong pakialam kahit alam niyong gagamitin niya sa gamot ng ina ni Kim. Ganyan ba talaga kayo kawalang puso? Sagot ni Salome. Wala ka ng pakialam kung may puso kami o wala. Ang intindihin mo, magandang mukha kasi yon ang wala ka. Natatawa pang sabi ni Alona. Ayos na sa akin ang ganitong mukha. Kasi ang mukha, pwede pang ipaayos. Pero ang bulok na ugali, mukhang hindi na. Sagot ni Salome. Aba, natututo ka na ring sumagot ngayon. Bakit? Sino bang pinagmamalaki mo? Si Raymar na boyfriend mo? Para sabihin ko sa'yo, mag-ex kaming dalawa at pinagsawaan ko na siya. Ang totoo nga niyan. Ang liit ng ano niya.
Sabi pa ni Beatrice. Napailing naman si Salome sa mga narinig niya. Hindi ko boyfriend si Raymar. Walang kahit anong namamagitan sa amin. Kayo lang naman ang palaging nagbibigay ng mali siya sa mga maliliit na bagay. Sagot niya. Diyan na nga kayo. Kailangan ko ng magtrabaho. Dagdag niya. Kinakausap ka pa namin. Huwag kang bastos, sabi ni Alona sabay hinayla ang buhok ni Salome. Nakikita sila ng iba nilang kasamahan. Pero wala namang pakialam ang mga iyon. Nakatingin lang. At ang iba, patawa-tawa pa. Ano ba? Hindi ko naman kayo inaano. Pasiga na sabi ni Salome. Mula nang dumating ka rito. Palagi na lang nasa Syra ang bawat araw namin. Ang mabuti pa, umalis ka na sa trabahong to. Dahil walang puwang dito ang mga mukhang halimaw na gaya mo. Sabi ni Beatrice sabay tinulak si Salome. Tumama pa ang dalaga sa locker. Sakto namang dumating si Fidel at agad itong lumapit sa kanila. Ano sa tingin ninyong ginagawa nyo? Tanong ng binata. Wala naman. Dumulas lang ang kamay ko at hindi ko sinasadyang may tulak siya. Sarkastikong sabi ni Beatrice. Pwede bang tigilan nyo na ang panggugulo nyo? Wala namang ginagawa sa inyo yung tao. Kayo talaga, kahit kailan. Ganyan kayo sa mga bago. Sabi ni Fidel. Bakit ba nakikialam ka? Bakit? May gusto ka rin ba sa babaeng to? Kaya mo bang halikan niyang mapeklat na mukha? Sabi ni Alona sabay tumawa ng malakas na parang mababaliw na. Sige na, Salome, pumunta ka na sa station mo. Sabi ni Fidel. Maraming salamat, Fidel. Sagot ni Salome sabay dali-daling lumabas. Kahit mukha lang siyang kalmado. Ang totoo, natrauma na siya sa ginawang pananakit sa kanya ng dalawa. Napagtanto niya na habang tumatagal, palala ng palala ang ugali ni na Beatrice at Alona. Balisa siyang nagsimula sa kanyang trabaho. Muntikan na naman siyang makabasag ng pinggan dahil sa pagiging lutang niya. Buti na lang naroon si Raymar para paalalahanan siyang umayos sa ginagawa niya. Dakong 5:00 ng hapon. Oras na ng break time. Nakatulala lang ang dalaga sa kinauupuan niya. Kumakain siya, pero nasa malayo ang kanyang isipan. Hanggang sa bigla na lang sumakit ang kanyang ulo. Isang alaala na naman ang lumitaw sa kanyang isipan. Naalala niyang may mga tumatawag sa kanyang, Mom. Mga mestizo na parang mga foreigner. Oy, ayos ka lang ba? Masakit ba ang ulo mo? Tanong ni Raymar nang mapansin siya nito. Nahihilo ako. Sagot niya. Tara, dadalhin na kita sa klinik. Sabi ni Raymar sabay ay nalalayan siyang makatayo. Kahit medyo nailang siya sa pagkakahawak ng lalaki sa bandang puwitin niya. Hindi niya na yun pinansin pa. Ang mahalaga sa kanya sa oras na iyon ay makahiga at makapagpahinga. Mga ilang sandali lang, nadala na rin siya sa klinik. Nakapagpahinga siya roon ng maayos. May kalahating oras pa naman ang break time niya. Kaya sinamantala na iyon ng dalaga. Maraming salamat. Ayos na ako. Hihiga lang muna siguro ako rito. Sabi ni Salome. Sigurado ka ba? Tanong ni Raymar. Oo, Raymar. Maraming salamat. Sagot niya. Basta. Kapag may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Sabi ng binata sabay hinawakan ang kanyang kamay. Nagdulot ito ng pagkailang para sa kanya. Pero bamaantong hininga na lamang siya. Pakiramdam niya, hindi niya kakayanin umuwi dahil kahit nawala na ang pagkahilo niya. Bigla namang sumama ang kanyang pakiramdam. Palagay niya, dahil na rin iyon sa pagod at pasma. Ang dami na namang pinapahugas sa kanya. At ang iba pa ay mainit na kaldero. Tiningnan niya ang kanyang kamay, magaspang na ang dating malambot at makinis na palad. Pero kahit kailan, hindi siya nagsisi. Masaya siyang ginagawa ang mahirap na trabahong iyon dahil para naman iyon sa tinuturing niyang ina. Si Aling Dina, dahil masama ang pakiramdam niya. Tinawagan niya si Henry para magsundo sa kanya. Mabuti na lang, maaga ang uwi ng binata. Dahan-dahan lang. Sabi ni Henry habang inaalalayan siyang maglakad habang nasa bangkite sila patungo sa sakayan ng jeep. Kaya ko namang maglakad. Hindi naman ako nalumpo. Ano ka ba? Natatawang sabi ni Salome. Kahit pa, ikaw naman kasi. Masyado mo na yatang inaabuso ang katawan mo. Nagpupuyat ka pa ba pagkagaling sa trabaho? Tanong ni Henry. Hindi. Bagsak nga agad ang katawan ko pag uwi. Sagot niya. Baka naman may kinalaman yan sa pagsakit ng ulo mo. Sabi ni Henry. Hindi naman siguro. Henry, siguro napasma lang ako kanina. Sabi niya. Tumigil na rin sila kung saan may humihintong jeep. Ang bigat naman kasi ng trabaho mo. Naiinitan ka.
Tapos nababasa ka ng tubig. Pero teka nga, sino ba yung lalaking madaldal kanina? Bida-bida. Boyfriend mo ba yun? Tanong ni Henry na salubong ang kilay. Halatang iritado. Hindi ko boyfriend yun. Makulit lang talaga. Siya lang kasi ang nakakausap ko ng maayos sa trabaho. Walang namamagitan sa amin. Sagot ng dalaga. Talaga? Tanong ni Henry. Oo nga. Wala nga. Bakit ba ayaw mo pang maniwala? Sabi niya. Mabuti naman kung ganoon. I mean, wala kasi akong tiwala sa lalaking yun. Mukha pa lang niya. Parang may tinatago na. Basta. Mabigat ang pakiramdam ko sa kanya. Huwag kang magtitiwala sa taong yun. Sabi ni Henry sabay tingin sa malayo. Naman, ang judgmental mo sa tao. Siya kaya yung tumutulong sa akin kapag inaapi-api ako ng dalawang bruha. Depensa ni Salome. Kahit pa, dapat maging maingat ka pa rin. Ayan na yung jeep. Halika na. Aalala yan na kita. Sabi ni Henry. Sabay nang umakyat ng jeep ang dalawa. Mabilis ang biyahe nila dahil hindi naman mabigat ang daloy ng traffic. Nang makauwi sila, nakapagpahinga na rin ng tuluyan si Salome. Pagkahiga niya, agad siyang nakatulog. Kinabukasan ng umaga, nabasa ni Salome ang mga text message sa kanya ni Minerva. Umabot na sa 15 ang mga mensahe. Hindi niya alam kung bakit. Pero kinakabahan siya. Pagbukas niya ng mensahe, nalaman niyang pinapapunta siya nito ng maaga sa resto. Nagmamadaling nagbihis si Salome, naligo, at hindi na rin nakapag-almusal pa. Hindi niya na ginaisang si Henry. Agad siyang nagtungo sa labasan at sumakay ng jeep. Malakas ang tibok ng puso ni Salome. Wala kasi siyang ideya kung bakit parang galit na naman sa kanya ang kanilang manager. Wala naman siyang natatandaang may nagawa siyang mali. Pagdating niya, katakataka na naroon na rin ang halos lahat ng crew. Sarado pa ang resto, may 1 oras pa bago magbukas. Masama ang tingin sa kanya ng ibang kasamahan niya. Lalo na sina Beatrice at Alona. Alam mong babae ka, dapat day off ko ngayon. Pero dahil sa katangahan mo na naman, nadamay kaming lahat. Bungad ni Alona na kulang na lang sampilan siya. Buti na lang, nakaharang agad si Raymar. Ano na naman bang ginawa ko? Tanong ni Salome. Anong ginawa mo? Umuwi ka agad kagabi kahit may mga hagasin ka pa, sabi ni Beatrice nagigil din sa kanya. Wala na akong iniwan na hagasin bago ako umalis. Sagot niya, pag-alis mo, may dumating pang mga guest. Hindi mo ba nabasa ang text namin sa'yo na huwag ka munang umuwi kasi may humabol pang guest? Ang dami nilang ginamit na plato. Lahat ng yun. Tinambak lang sa lababo. Walang naglinis. Naabutan ni Mommy Nerva. Alam mo ba kung bakit galit na galit siya? Nag-surprise visit kasi rito yung lolo ng may-ari. At yun ang naabutan. Si Mommy Nerva ang nalintikan. Nasermonan dahil sa'yo. At dahil sa galit ng manager natin. Damay kaming lahat. Kasi kahit hindi naman naming trabaho yun. Dapat daw hinugasan na rin namin. Paliwanag ni Fidel. Sa mga narinig niya, hindi maiwasan ni Salome ng mangamba at kabahan. Natigil lang ang kanilang usapan nang lumabas na ng opisina si Minerva. Agad siyang pinukulan ito ng tingin. Explain yourself now, sabi ni Minerva sa boses na parang nagpipigil lang ng galit. Ma'am, hindi ko po talaga alam na may humabol pang guest kagabi. Umuwi na po kasi ako noon. Hindi ko na rin po nakapag-check ng cellphone dahil masama po ang pakiramdam ko. Sabi ni Salome. Pero tila walang balak makinig sa kanya si Minerva. Nagtaas agad ng boses ang manager. Anong silbi ng cellphone mo kung hindi mo magagamit sa mga mahalagang mensahe? Alam mo bang dahil sa lintik ng mga hagasin na yun, napagalitan ako ng lolo ng may-ari ng restaurant na ito? Pasensya na po, ma'am. Pero tapos na rin naman po kasi ang duty ko kagabi. Kung sana mas maagang oras nagsabi po sa akin na mag-oo. Hindi muna sana ako umuwi kahit masama ang pakiramdam ko. Sagot ni Salome. Nangangatwiran ka pa talaga. Paanong magsasabi sa'yo ng mas maaga? Biglaan din namang dumating ang mga guest kagabi? Pahabol pa? Nag-iisip ka ba talaga? Dagdag ni Minerva. Moalang-galang na po, Ma'am Minerva. Pero hindi na po kasi dapat kayo tumanggap ng guest kapag tapos na po ang working hours ng mga empleyado. Hindi ko na po kasalanan yung nangyari. Kasalanan nyo na po yun. Huwag nyo na pong isisi sa amin ang ginawa ninyong desisyon. Kung meron pong dapat sisihin dito, kayo po yun. Napaka-incompetent nyo pong manager. Wala po kayong pakialam sa mga isyo na dapat binibigyan nyo ng solusyon. Gaya na lang ng pagnanakaw ni na Beatrice at Alona sa pera ni Kim.
Kung hindi ko sila kinausap, hindi pa nila ibabalik. Sinumbong ko sa inyo na silang dalawa ang nagnakaw noon. Pero ang sabi nyo lang sa akin, hayaan ko na lang kasi lipas na. Doon pa lang, pinatunayan nyo na sa akin na hindi kayo dapat maging manager. Sabi ni Salome, alam niyang hindi iyon tama. Pero hindi na rin niya napigilan ang sarili. Samantala, parang uusok na ang ilong ni Minerva sa dami ng narinig nitong hindi nito nagustuhan. Ang kapal naman ng mukha mo na magsalita sa akin ng ganyan. Kabago-bago mo pa lang. Akala mo na ang dami mo nang nalalaman? Sino ka ba sa tingin mo? Sigaw ni Minerva. Isa po akong empleyado rito na kailangang itrato ng tama ng mga kasama niya sa trabaho. At kayo po ang manager na dapat nagsasaayos sa mga nangyayaring gulo rito. Pero parang kayo pa po ang gumagawa ng gulo. Sagot ni Salome. Manahimik ka na, nanginginig na sa galit si Minerva. Hindi na nito napigilan ang sarili. Sinampal nito ng malakas ang dalaga. Sa lakas ng pagkakasampal, nag-blackout ang paningin ni Salome. At kalaunan, nawala na rin siya ng malay. Nataranta ang lahat sa nangyari. Unang lumapit kay Salome si Fidel. Si Raymar naman, nakatingin lang at parang hindi alam ang gagawin. Salome, naririnig mo ba ako? Salome, makailang ulit pang inalag-alog ni Fidel ang dalaga para magising. Pero wala namang nangyari, kaya hindi na sila nagsayang ng oras. Tumawag na sila ng ambulansya. Sa mga sandaling iyon, tila napako sa kinatatayuan si Minerva. Nagulat din ito sa nangyari. Nang madala na si Salome sa ospital, agad din naman siyang nasuri ng doktor. Sabi nito sa kanila, wala namang seryosong pinsala ang dalaga. Sadyang ganoon lang talaga ang naging reaksyon ng katawan ni Salome dahil sa lakas ng pagkakasampal. Isa pa, mahina ang katawan niya sa mga sandaling iyon dahil wala pa siyang kinakain. Paggising ni Salome, naalala niya na ang lahat ng dapat niyang maalala. Napapaiyak na lamang siya, maging siya ay hindi makapaniwala. Magkahalong emosyon ang nararamdaman niya. Masaya siya dahil sa wakas. Kilala na niya ang kanyang sarili. Alam na niya kung saan siya galing at kung sino ang mga taong maaaring matagal na siyang hinintay. Malungkot siya dahil sa 5 taon na nawala siya. Alam niyang sobrang pag-aalala ang dinanas ng kanyang lolo, si Sebastian. Salome, naririnig mo ba ako? Ayos ka lang ba? Ayos ka na ba? Nag-aalalang tanong ni Henry nang pumasok ito ng silid. Nakita ng binata si Fidel na nakatayo sa gilid. Ano nangyari sa kanya? Tanong ni Henry. Sinampal siya ng manager namin. Sa lakas ng sampal, nawalan siya ng malay. Paliwanag ni Fidel. Aba, tarantado ang taong yun. Anong pangalan noon? Sasampalin ko rin siya, galit na sabi ni Henry. Henry, please, wag na, sabi ni Salome. Anong wag na? Salome, sinaktan ka nung mismong tao na dapat unang poprotekta sa'yo, sagot ni Henry. Nakikiusap ako, hayaan mo na muna akong makapag-isip. Sabi niya, hoy, ikaw, anong pangalan mo? Tanong ni Henry kay Fidel. Fidel ang pangalan ko, sagot nito. Sige, Fidel, lumabas ka na. Utos ni Henry na kinagulat ng lalaki. Ha? Sabi ni Fidel. Nandito na ako, kaya hindi ka na kailangan dito. Salamat. Labas na. Mag-uusap kaming dalawa, sabi ni Henry. Walang nagawa si Fidel kundi lumabas na lang ng silid. Henry, naaalala ko na ang lahat, sabi ni Salome. Sa sinabi ng dalaga, biglang natigilan si Henry sa pagmamaktol. Lumapit ito sa kanya at mahinahong nagtanong. Lahat. Naalala mo na? Sigurado ka ba? Kinuwento ni Salome ang mga naalala niya. Lahat-lahat ay sinabi niya, kaya hindi maiwasan ni Henry na mauwindang sa mga natuklasan niya tungkol sa dalaga. Natulala na lamang ito habang nakabantay pa rin kay Salome. Hindi nireklamo ni Salome ang kanyang manager kahit hindi ito humingi ng paumanhin sa kanya. Wala siyang ginawa para managot si Minerva, isang malaking katanungan iyon para sa mga kasamahan niya sa trabaho. Kung tutuusin, malaking kasalanan ang ginawa ng kanilang manager. Kinabukasan, pumasok lang ulit si Salome na para bang walang nangyari. Ginawa niya lang ng maayos ang kanyang trabaho at hinayaan na lang niyang magsalita ng kung ano-ano ang dalawang dalaga. Hanggang sa sumunod na mga araw, tila nakalimutan na lang ng lahat ang ginawang pagsampal ni Minerva kay Salome. Balik na naman sa normal ang maling pagtrato ng kanilang manager sa kanya. Kailangan mong mag-ut ngayon, Salome. Maraming guest ang darating bandang 10:00, sabi ni Minerva nang puntahan siya nito sa staff room noong break time nila. Hindi siya sumagot sa sinasabi ng babae.
Dahilan para makaramdam ito ng inis sa kanya. Nakikinig ka ba sa akin? Salome, tanong ni Minerva. Marahang nag-angat ng tingin ang dalaga sa manager at saka nagsalita na. Parang hindi natatakot sa maaaring mangyari. Ayoko po, sabi niya. Napatingin sa kanya at nagulat ang mga kasamahan niya sa sagot niyang iyon. Iyon kasi ang unang pagkakataon na may empleyadong sumagot ng ganoon kay Minerva. Anong sinabi mo? Nagtataka at naiinis na tanong ni Minerva. Ayoko pong mag-overtime. Ulit ni Salome. Ayaw mo? Bakit? Tanong ng manager. Dahil ayoko lang. Tingin ko kasi, hindi na parte ng trabaho ko ang mga sobrang oras na hindi naman bayad. Wika ng dalaga. Abat sinusubukan mo ba talaga ako? Sabi ni Minerva. Hindi niyo na po ako pwedeng saktan. Ma'am, kasi baka po magsisi kayo sa huli. Sagot ni Salome. Pinagbabantaan mo ba ako? Salome, tanong ni Minerva. Opo, pinagbabantaan ko po kayo. Sagot ng dalaga na parang hindi man lang nagdalawang isip na sabihin yon. Mas lalong noindang ang mga naroon. Gusto na nga sanang awatin siya ni Raymar. Pero tuloy pa rin siya. Ma'am Minerva, kailangan niyo pong maging mabait sa akin from now on. Kasi kung hindi, baka ito na po ang huling duty niyo. Dagdag ni Salome. Ngumiti pa ito ng nakakaloko at saka bumalik na lang sa kanyang trabaho. Noong hapong iyon, nagtataka ang lahat kung bakit parang bigla na lamang tumapang si Salome. Kahit sina Beatrice at Alona ay hindi makapaniwalang magagawa niyang sagot-sagutin ang masungit nilang manager. Natapos ang kanyang duty. Agad siyang binuntutan ni Raymar para ipaalala na ang gabing iyon ang itinakdang araw para pumunta siya sa kaarawan ng binata. Salome, sandali lang, saan ka pupunta? Tanong ni Raymar nang habulin siya nito sa labas. Uuwi na, hindi ako mag-o-overtime. Sagot niya, hindi naman yung overtime ang gusto kong sabihin. Di ba nangako ka sa akin na pupunta ka sa birthday ko? Ngayon na kasi yun. Sabi ng binata. Ngayon na pala yun. Hindi ko kasi namalayan ang araw. Tara, pumunta tayo sa inyo, sabi ni Salome. Naninibago sa kanya si Raymar noong mga sandaling iyon. Hindi ito sanay na parang may angas at tapang na si Salome. Pero sa loob-loob ng binata, mas gusto niya ang ganoong klase ng babae. Tara, sumama ka sa akin. May sasakyan ako, sabi ng binata. May sasakyan ka? Nagtatakang tanong ni Salome. Oo, hindi mo pala alam. Natatawang sabi ni Raymar. Sumunod na lang si Salome sa binata. Sa mga sandaling iyon, wala naman siyang nararamdamang kakaiba kay Raymar. Gusto niya lang talagang pagbigyan ito. Pagpasok nila sa loob ng sasakyan, hindi muna ini-start ni Raymar ang makina. Tumingin muna ito sa kanya nang nakangiti. Bakit? Nagtatakang tanong ni Salome. Alam mo bang ito ang pinakamasayang birthday ko? Sabi ni Raymar. Bakit naman? Raymar, tanong niya. Kasi itong unang pagkakataon na may kasama akong babae sa kaarawan ko. Sagot ng binata. Di ba babae rin naman ang mga kapatid mo? Natatawang sabi ni Salome. Ang ibig ko sabihin, ibang babae. Espesyal ka kasi sa akin. Salome, sabi ni Raymar. Nang sabihin niyon ng binata. Nakakutob na si Salome na baka may gusto nga talaga ito sa kanya. Dito niya napagtanto na tama nga ang sinabi ni Henry. Nang makita-kita. Lalo akong ginanahan sa buhay. Ang ganda mo talaga, Salome. Nagagandahan ako sa'yo kahit may peklat ka sa mukha. At Salome, ang sexy-sexy mo, lalo na kapag naka-leggings ka. Sabi ni Raymar. Kakaiba na ang tingin sa kanya ng binata sa mga oras na iyon. Nagulat na lamang si Salome nang hawakan na ni Raymar ang kanyang hita. Sa gulat niya, inalis niya ang kamay ng lalaki at sinampal ito ng malakas. Bastos. Maniakis, sigaw niya. Sandali lang. Kinakausap ka lang naman. Pa-hard to get ka pa ba? Ikaw pa ba tong Luigi sa mukha mong yan? Sabi ni Raymar. Hahawakan na sana ulit ni Raymar ang kamay niya. Pero sinampal niya itong muli. Buksan mo ang pinto. Papatayin kita kapag hindi mo binuksan ang pinto, sigaw ni Salome. Di patayin mo ko. Wala naman akong pakialam. Sagot ni Raymar. Natigilan lang ito nang makita na nasa labas na si Henry. Pilit hinuhila ang pinto pero nakakandado iyon. Sa huli, napilitan na lamang si Raymar na buksan ang pinto nang makitang babasagin na ni Henry ang salamin. Paglabas niya ng sasakyan, pinagsapak siya ni Henry. Kahit mas matangkad si Raymar, wala itong laban kay Henry. Damyugo na ang uso ng lalaki.
Hindi pa ito matitigil kung hindi inawat ni Salome ang kaibigan. Gago ka, Meniochis. Kulang na kulang pa yung ginawa ko sa'yo. Sa susunod, babaliin ko na ang mga buto mo para hindi ka na makapangmanyak. Hayop ka, sigaw ni Henry. Napatingin na rin sa kanila ang mga taong naroon. Dahil sa nangyari, agad nag-report si Salome sa kanilang manager. Pero kagaya ng inaasahan niya, wala na namang pakialam si Minerva sa kanya. Galit pa rin kasi ito dahil sa ginawa niyang pagsagot-sagot. Paglabas nila ng restaurant, mas lalo nang galaiti si Henry. Gusto na naman itong sapakin si Raymar. Pero nagtitimpi lamang ito. Napakawalang kwenta naman ng manager nyo na yan. Binastos ka na ng lalaking yun. Tapos ang sasabihin lang niya, hintayin ang desisyon ng agency. Wala man lang siyang concern sa'yo. Sira ulo talaga. Sabi ni Henry. Henry, kumalma ka na muna. Sabi ni Salome. Paano ako kakalma? Binastos ka na. Tapos ikaw dyan parang okay lang sa'yo, sagot ni Henry sabay na pabuntong hininga. Meron akong binabalak, Henry. Alam mo naman na siguro kung sino ako, di ba? Nasabi ko na sa'yo, sabi ni Salome na may halong ngiting nakakaloko. Kinabukasan, pumasok na naman si Salome na para bang walang nangyari. Mas lalo tuloy naguluhan ng mga tao sa paligid niya. Ganoon pa man, hinayaan niya lang ang mga iyon kung ano ang tumatakbo sa isipan nila. Ang tibay mo rin. No, kahit sobrang dami mo ng dahilan para umalis dito. Nandito ka pa rin talaga. Sabihin mo nga sa akin. Saan ba nakakabili ng ganyang mukha? Ang tigas. Sabi ni Alona nang lumapit ito sa kanya. Ngumiti lang si Salome ng malapad. Hindi na ito pinansin. At ginuhit ang atensyon sa hinuhugasang plato. Naririnig mo ba ako? Tanong ni Alona. Paano ka maririnig niyan? Baka pati tenga niyan sa loob. May peklat din. Sabi naman ni Beatrice. Nagtawanan na naman ang mga kasama niya. Pero ngumiti lang si Salome at hindi pa rin nagsasalita. Dahil sa kanyang pananahimik, tila nabuisit sa kanya si Alona. Tinapak siya nito ng malakas sa balikat. Talaga bang nangiinis ka, Salome? Sabi ni Alona. Manghahawakan na naman siya. Pero mabilis na humarap si Salome. Isang malakas na sampal ang pinakawalan niya kay Alona, na may kasama pang bula ng sabon. Nagulat ang mga nasa staff room. Kahit si Raymar, na hindi makalapit sa dalaga. Hindi rin makapaniwala. Nagkaroon na naman tuloy ito ng bagong dahilan para matakot. Sinampal mo ko, ng lalaki ang matang tanong ni Alona. Oo, sinampal kita. Bakit? Ayaw mo ba ng sampal? Gusto mo ba? Sapak, sarkastikong sabi ni Salome. Nasa aktong susugurin siya ni Alona nang biglang nagbukas ng malakas ang pinto. Pumasok ang isang matandang lalaki na puti na ang buhok at may dala-dalang tungkod. Itigil mo ang gagawin mo, sigaw ng matanda. Natigilan si Alona at tumingin ng masama. Iritado itong lumapit sa matanda. Sino ka bang matanda ka? Pwede bang lumabas ka rito? Kasi hindi itong lugar na mga uugod-ugod. Nasa staff room ka, para lang ito sa mga taong nagtatrabaho dito. Galit na sabi ng dalaga. Pero natahimik ito nang may mga pumasok na bodyguard ng matanda at lumapit sa kanya. Bitiwan niyo nga ako. Sino ba kayo? At ikaw, matanda ka. Sino ka ba? Pilit na pumapalag si Alona. Pero dahil sa lakas ng mga lalaki, wala siyang magawa. Dalhin niyo na sa labas ang babaeng yan. At kahit kailan, ayoko nang makita ang pagmumukha niyan dito. Sabi ng matandang lalaki. Ngumiti ito nang mapatingin kay Salome. Naglakad ang matanda patungo sa gitna at tinignan ng mga tao sa paligid. Sino rito ang lalaking si Fidel at ang babaeng si Kim? Tanong ng matanda. Ako po. Bakit po? Sagot ni Fidel. Ako naman po si Kim. Ano po bang nangyayari? Tanong ni Kim. Pumunta kayo sa gilid ni Salome. At kayong mga natitira, dito kayo sa bandang kanan. Utos ng matanda. Sandali nga, bakit mo ba kami inuutusan? Hindi nga namin alam kung sino ka, si Beatrice na ang nagsalita. Hayaan ninyong magpakilala ako sa inyong lahat. Ako si Don Sebastian. Ako ang lolo ng may-ari ng restaurant na ito. At alam nyo ba na ang branch ng restaurant na ito ay nag-iisa pa lang sa Pilipinas? Dahil karamihan sa mga branch nito ay nasa ibang bansa. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit ko pinagtatanggol si Salome? Dahil ang may-ari ng restaurant na ito. At ang sinasabi kong apo ko. Walang iba kundi si Salome, ang apo kong matagal nang noalay sa akin dahil sa isang trahedya. Paliwanag ng matanda. Halos manlambot ang tuhod ng mga naroon nang marinig nila ang katotohanan iyon. Noong una,
Napapailing pa si Beatrice dahil hindi pa rin niya mapaniwalaan ang naririnig niya. Ang babaeng inaapi-api lang nila at laging pinag-iinitan. Isa palang bilyonarya sa ibang bansa. Hindi yan totoo, sabi ni Beatrice. Ito ang totoo. Ako ang may-ari ng lugar na ito. At ako ang boss ninyo. Salamat sa mga ginawa ninyong hindi maganda sa akin. Dahil sa inyo, unti-unti kong naibalik ang alaala ko. Dahil sa inyo, muli kong nalaman kung sino ba talaga ako. Sabi ni Salome. Ako si Salome Infantes, ang sikat na chef sa ibang bansa. 5 taon na ang nakakalipas. Nawala ang alaala ko dahil sa isang masamang pangyayari. Pero nang magpunta ako rito, bumalik ang lahat sa akin. Paliwanag niya, kayong mga nandyan sa kabila. Lahat kayo, ngayon din ay mawawalan na ng trabaho. Wala akong pakialam kung anong mangyari sa mga pamilya nyo. Kayo ang may kasalanan kung bakit sila magugutom. Dagdag niya, inisa-isa ng ilabas ng mga bodyguard ang mga kasamahan ni Salome. Nakaladkad pa nga si Beatrice dahil sa pagpupumilit nitong makawala. Nang makalabas na ang mga iyon, pinagtuunan naman ng pansin ni Don Sebastian ang kanyang apo. Nagyakap sila ng mahigpit. Salome, apo, buong akala ko ay hindi na talaga kita makikita. Sabi ng matanda, maraming salamat, lolo, kasi kahit ganito na ang mukha ko, nakikilala mo pa rin ako. Sagot ni Salome, sino ba naman ang makakalimot sa'yo? Kahit nakapikit ako, makikilala kita. Apo, patawarin mo ako kung nabigo akong hanapin ka sa mga nakalipas na taon. Lahat na ng makakaya ko. Ginawa ko na. Pinahanap kita sa maraming parte ng Amerika. Pero hindi ko inakalang dito ka lang pala napadpad. Sa sarili nating bansa, sinubukan din naman kitang ipahanap dito. Pero wala talaga. Kaya patawad. Sabi ng matanda na bahagyang naiiyak. Wala kang kasalanan, Lo. Kaya hindi ka dapat nang hihingi ng tawad. Masaya akong nalaman na sa kabila ng lahat, hinanap mo pa rin ako. Ang mahalaga sa akin ngayon, nandito ka, magkasama na po tayo ulit. Sagot ni Salome, ngayong kasama mo na ako. Apo, wala nang kahit sino ang makakaapi sa'yo. Tinataga ko sa bato, magbabayad sila, sabi ni Don Sebastian. Hello po, medyo nawiwindang pa po kasi ako sa mga nangyayari. Pero bakit po kami nakabukod ni Fidel, tanong ni Kim. Dahil kayong dalawa lang ang sinabi ni Salome na kahit kailan. Hindi nyo siya hinamak, sa halip, mas tinoon nyo ang atensyon nyo sa pagtatrabaho ng maayos. Kaya naman, may iwan kayong dalawa rito. Ikaw, Kim, magiging manager ka. Ikaw naman, Fidel, kukunin kita at doon ka sa bagong branch. Magiging manager. Na background check ko na kayong dalawa. Kaya alam kong masisipag kayo. Masayang sabi ng matanda. Sandali, totoo po ba ito? Nagtatakang tanong ni Fidel. Fidel, maraming salamat sa pagdala mo sa akin sa ospital noong oras na walang may balak tumulong sa akin. Kim, salamat kasi kahit hindi tayo madalas nag-uusap, hindi ka gamaya sa kanila. Alam kong nakakagulat ang mga pangyayari. Kahit ako man ay naninibago. Pero ito na yun. Gusto kong magsimula kasama kayo sa trabahong ito. Sabi ni Salome. Napangiti na lamang sina Fidel at Kim sa sinabi niya. Matapos ang kanilang usapan doon, lumabas naman agad sila. Sinalubong sila ni Minerva. Parang alam na nito ang nangyari. Don Sebastian, nakikiusap ako. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Papakita ko sa inyo na nagbago na talaga ako. Pakiusap, hindi na ako mananakit. Sabi ni Minerva, manahimik ka. Matapos mong saktan ng nag-iisa kong apo. May lakas ka pa ng loob na humarap sa akin at magmakaawa? Walang kapatawaran ang ginawa mo kay Salome. Galit na sabi ng matanda. Agad din namang lumapit si Minerva kay Salome. Lumuhad ito at nagmakaawa. Salome, pakiusap. Patawarin mo na ako. Huwag mo kong alisin sa trabaho. Pakiusap naman. Sabi niya, Mommy Minerva, kaya kitang patawarin. Pero ang lolo ko, hindi. Kaya mas maganda ng pagbayaran mo na lang lahat ng ginawa mo sa akin. Sagot ni Salome. Sumenya si Don Sebastian sa mga tauhan niya. At agad namang kinuha palabas si Minerva. Bumantong hininga na lamang si Salome. Makalipas ang 1 linggo, tuluyan ang napalitan ng mga bulok na empleyado sa restaurant ni Salome. Naisipan naman ni Don Sebastian na puntahan nila ang pamilyang umampon sa kanyang apo. Pagdating nila roon, kinagulat ni Aling Dina at ang 2 kambal kung bakit ang daming lalaking bodyguard sa bakuran nila. Mama Dina, Ana, Grace,
Bungad ni Salome nang lumabas ito mula sa magarang sasakyan kasabay si Henry. Salome, anak, teka, anong ibig sabihin nito? Nagtatakang tanong ni Aling Dina. Mama Dina, naalala ko na po kung sino ako. Ito po ang lolo ko. Lolo, sila po ang mga taong kumupkup sa akin sa loob ng 5 taon. Tinuring nila akong parang tunay na kapamilya nila. Sabi ni Salome, teka, Ate Salome, ibig mo bang sabihin, mayaman ka na talaga? Ano ba talagang nangyari? Tanong ni Ana. Pauwi na sana ako dito sa Pinas noon para sa isang cooking show na dadaluhan ko. Pero nag-crash ang eroplanong sinasakyan namin. Yun ang nangyari sa akin. Kwento ni Salome. Pero, ate, bakit ang daming bodyguard? Tanong naman ni Grace. Sikat na chef si Salome sa Amerika. At siya ang tagapagmana ng lahat ng kayamanan ko. Bukod pa roon, marami siyang pinatatakbong restaurant sa ibang bansa na hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin naman. Paliwanag ng kanyang lolo. Noindang ang mag-ina sa narinig nila. Hindi sila makapaniwalang nakakalula pala talaga ang kayamanan ng maglolo. Kahit ako nga rin po. Nagulat nang sabihin sa akin ni Salome ang tungkol sa kanya. Sa totoo lang, nag-alala ako na baka magbago na siya. Pero hindi, kahit naaalala niya na ang lahat. Siya pa rin ang Salome na kilala natin. Sabi naman ni Henry, kayo ang nag-alaga sa aking apo. Sa inyo niya naramdaman ang pagmamahal ng isang pamilya. Kaya bilang ganti, gusto ko kayong isama. Gusto ko kayong makasama ng apo ko dahil alam kong mabubuti ang inyong mga puso. Dagdag ni Don Sebastian. Naku naman, naiiyak naman ako nito, sabi ni Aling Dina habang tuluyan ng humagulgol. Maraming salamat po sa yung mga natitira. Dito kayo sa bandang kanan. Utos ng matanda. Sandali nga, bakit mo ba kami inuutusan? Eh hindi nga namin alam kung sino ka, si Beatrice na ang nagsalita. Hayaan ninyong magpakilala ako sa inyong lahat. Ako si Don Sebastian. Ako ang lolo ng may-ari ng restaurant na ito. At alam nyo ba na ang branch ng restaurant na ito ay nag-iisa pa lang sa Pilipinas? Dahil karamihan sa mga branch nito ay nasa ibang bansa. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit ko pinagtatanggol si Salome? Dahil ang may-ari ng restaurant na ito. At ang sinasabi kong apo ko. Walang iba kundi si Salome, ang apo kong matagal nang noalay sa akin dahil sa isang trahedya. Paliwanag ng matanda. Halos manlambot ang tuhod ng mga naroon nang marinig nila ang katotohanan iyon. Noong una, napapailing pa si Beatrice dahil hindi pa rin niya mapaniwalaan ang naririnig niya. Ang babaeng inaapi-api lang nila at laging pinag-iinitan. Isa palang bilyonarya sa ibang bansa. Hindi yan totoo, sabi ni Beatrice. Ito ang totoo. Ako ang may-ari ng lugar na ito. At ako ang boss ninyo. Salamat sa mga ginawa ninyong hindi maganda sa akin. Dahil sa inyo, unti-unti kong naibalik ang alaala ko. Dahil sa inyo, muli kong nalaman kung sino ba talaga ako. Sabi ni Salome. Ako si Salome Infantes, ang sikat na chef sa ibang bansa. 5 taon na ang nakakalipas. Nawala ang alaala ko dahil sa isang masamang pangyayari. Pero nang magpunta ako rito, bumalik ang lahat sa akin. Paliwanag niya, kayong mga nandyan sa kabila. Lahat kayo, ngayon din ay mawawalan na ng trabaho. Wala akong pakialam kung anong mangyari sa mga pamilya nyo. Kayo ang may kasalanan kung bakit sila magugutom. Dagdag niya, inisa-isa ng ilabas ng mga bodyguard ang mga kasamahan ni Salome. Nakaladkad pa nga si Beatrice dahil sa pagpupumilit nitong makawala. Nang makalabas na ang mga iyon, pinagtuunan naman ng pansin ni Don Sebastian ang kanyang apo. Nagyakap sila ng mahigpit. Salome, apo, buong akala ko ay hindi na talaga kita makikita. Sabi ng matanda, maraming salamat, lolo, kasi kahit ganito na ang mukha ko, nakikilala mo pa rin ako. Sagot ni Salome, sino ba naman ang makakalimot sa'yo? Kahit nakapikit ako, makikilala kita. Apo, patawarin mo ako kung nabigo akong hanapin ka sa mga nakalipas na taon. Lahat na ng makakaya ko, ginawa ko na. Pinahanap kita sa maraming parte ng Amerika. Pero hindi ko inakalang dito ka lang pala napadpad. Sa sarili nating bansa, sinubukan din naman kitang ipahanap dito. Pero wala talaga, kaya patawad. Sabi ng matanda na bahagyang naiiyak. Wala kang kasalanan, lo. Kaya hindi ka dapat nang hihingi ng tawad. Masaya akong nalaman na sa kabila ng lahat, hinanap mo pa rin ako. Ang mahalaga sa akin ngayon, nandito ka, magkasama na po tayo ulit. Sagot ni Salome, ngayong kasama mo na ako. Apo, wala nang kahit sino ang makakaapi sa'yo.
Tinataga ko sa bato. Magbabayad sila, sabi ni Don Sebastian. Hello po, medyo nawiwindang pa po kasi ako sa mga nangyayari. Pero bakit po kami nakabukod ni Fidel? Tanong ni Kim. Dahil kayong dalawa lang ang sinabi ni Salome na kahit kailan. Hindi nyo siya hinamak. Sa halip, mas tinuon nyo ang atensyon nyo sa pagtatrabaho ng maayos. Kaya naman, may iwan kayong dalawa rito. Ikaw, Kim, magiging manager ka. Ikaw naman, Fidel, kukunin kita at doon ka sa bagong branch. Magiging manager. Na background check ko na kayong dalawa. Kaya alam kong masisipag kayo. Masayang sabi ng matanda. Sandali, totoo po ba ito? Nagtatakang tanong ni Fidel. Fidel, maraming salamat sa pagdala mo sa akin sa ospital noong oras na walang may balak tumulong sa akin. Kim, salamat kasi kahit hindi tayo madalas nag-uusap. Hindi ka gamaya sa kanila. Alam kong nakakagulat ang mga pangyayari. Kahit ako man ay naninibago. Pero ito na yun. Gusto kong magsimula kasama kayo sa trabahong ito. Sabi ni Salome. Napangiti na lamang sina Fidel at Kim sa sinabi niya. Matapos ang kanilang usapan doon. Lumabas naman agad sila. Sinalubong sila ni Minerva. Parang alam na nito ang nangyari. Don Sebastian. Nakikiusap ako. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Papakita ko sa inyo na nagbago na talaga ako. Pakiusap. Hindi na ako mananakit. Sabi ni Minerva. Manahimik ka, matapos mong saktan ng nag-iisa kong apo. May lakas ka pa ng loob na humarap sa akin at magmakaawa? Walang kapatawaran ang ginawa mo kay Salome. Galit na sabi ng matanda. Agad din namang lumapit si Minerva kay Salome. Lumuhad ito at nagmakaawa. Salome, pakiusap, patawarin mo na ako. Huwag mo kong alisin sa trabaho. Pakiusap naman, sabi niya. Mommy Minerva, kaya kitang patawarin. Pero ang lolo ko, hindi. Kaya mas maganda ng pagbayaran mo na lang lahat ng ginawa mo sa akin. Sagot ni Salome. Sumenya si Don Sebastian sa mga tauhan niya. At agad namang kinuha palabas si Minerva. Bumantong hininga na lamang si Salome. Makalipas ang isang linggo, tuluyan ang napalitan ng mga bulok na empleyado sa restaurant ni Salome. Naisipan naman ni Don Sebastian na puntahan nila ang pamilyang umampon sa kanyang apo. Pagdating nila roon, kinagulat ni Aling Dina at ang dalawang kambal kung bakit ang daming lalaking bodyguard sa bakuran nila. Mama Dina, Ana, Grace, bungad ni Salome nang lumabas ito mula sa magarang sasakyan kasabay si Henry. Salome, anak, teka, anong ibig sabihin ito? Nagtatakang tanong ni Aling Dina. Mama Dina, naalala ko na po kung sino ako. Ito po ang lolo ko. Lolo, sila po ang mga taong kumupkup sa akin sa loob ng 5 taon. Tinuring nila akong parang tunay na kapamilya nila. Sabi ni Salome. Teka, Ate Salome, ibig mo bang sabihin, mayaman ka na talaga? Ano ba talagang nangyari? Tanong ni Ana. Pauwi na sana ako dito sa Pinas noon para sa isang cooking show na dadaluhan ko. Pero nag-crash ang eroplanong sinasakyan namin. Yun ang nangyari sa akin. Kwento ni Salome. Pero, ate, bakit ang daming bodyguard? Tanong naman ni Grace. Sikat na chef si Salome sa Amerika. At siya ang tagapagmana ng lahat ng kayamanan ko. Bukod pa roon, marami siyang pinatatakbong restaurant sa ibang bansa na hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin naman. Paliwanag ng kanyang lolo. Noindang ang mag-ina sa narinig nila. Hindi sila makapaniwalang nakakalula pala talaga ang kayamanan ng maglolo. Kahit ako nga rin po. Nagulat nang sabihin sa akin ni Salome ang tungkol sa kanya. Sa totoo lang, nag-alala ako na baka magbago na siya. Pero hindi, kahit naaalala niya na ang lahat. Siya pa rin ang Salome na kilala natin. Sabi naman ni Henry, kayo ang nag-alaga sa aking apo. Sa inyo niya naramdaman ang pagmamahal ng isang pamilya. Kaya bilang ganti, gusto ko kayong isama. Gusto ko kayong makasama ng apo ko dahil alam kong mabubuti ang inyong mga puso. Dagdag ni Don Sebastian. Naku naman, naiiyak naman ako nito. Sabi ni Aling Dina habang tuluyan ng humagulgol. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi na po kami nagkita ni Lolo. Gusto ko po sanang makasama kayo ng mas matagal. Kaya sana, payagan niyo po ako, sabi ni Salome. Oo naman, Salome, anak, mas gusto ko nga yun. Sagot ni Aling Dina. Naku, ang mabuti pa, bago pa tayo mag-iyakan. Pumasok na po muna tayo sa loob. Sir, pasensya na, maliit lang ang bahay namin. At hindi rin kasi sinabi sa amin itong si Salome na kasama na pala niya kayo.
E di sana, nakapaghanda ako ng maraming pagkain. Nahihiyang sabi ni Aling Dina. Nako, maraming salamat. Masaya na akong makakwentuhan kayo. Sagot ng matandang lalaki. Noong hapong iyon, nagkaroon sila ng munting salo-salo sa kanilang bakuran. Punong-puno ng saya ang kanilang kalooban. Mababaka sa mata ni Salome ang labis na kaligayahan. Sa isip-isip niya, wala na siyang mahihiling pa ngayong kasama na niya ang kanyang buong pamilya. Ang tanging gusto na lamang niyang mangyari ay mas maging malusog pa ang bawat isa. Kaya naman, agad na rin niyang pinagamot si Aling Dina sa eksperto. Kalaunan, naging maayos naman ang operasyon. Napapangiti na lamang si Salome sa lahat ng nangyari. Malakas ang kutob niya na sinadya iyon ng Panginoon para mas mahubog ang kanyang pagkatao. Para mas maging matatag at matibay sa lahat ng mga pagdadaanan niyang pagsubok. Dahil kasama niya na ang lahat ng taong nagmamahal at pinagkukunan niya ng lakas. Mas matapang na rin niyang haharapin ang bawat umaga ng may ngiti.